Nakatakdang magdesisyon ngayong araw ang Senate Impeachment Court kung papayagan ba nila ang paglalabas ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. At kasabay nito, inaasahan din ng lahat ng ilalatag ng House Prosecution Panel ang susunod nito mga hakbang habang palapit na ang talakayan ang misuse ng confidential funds. At nang tanungin namin ang taong bayan kung dapat na bang tanggalin ang confidential funds, ang sabi nila. I think dapat siyang tanggalin kasi given yung recent na nangyayari or usage, may nakikita natin na hindi maganda yung effects, hindi maganda yung pinatutunguhan, or hindi nga natin alam kung maganda ba talaga yung pinatutunguhan niya. And I would say there's little to no reason to make it confidential, lalo na meron naman tayong politicians na obviously made it work without confidential funds, and I could even go further by saying na it's more effective pa nga that way, and the people parang mas nakakagaan ng loob for the mass, for the people. Ayun. Sa aking pananaw, dapat tanggalin ang confidential fund. Kasi ito'y pinagmumula ng korupsyon. Para sa akin, hindi dapat itigil kasi nakakatulong siya sa mga may hirap ng mga tao na nangangailangan. For me po, yes, dapat pong tanggalin ang confidential funds. Because number one reason po, dito po nagsastart yung corruption. And nawawala po yung transparency ng government or ng gobyerno sa mamamayan. Yun nga ang tanong, Attorney Edwin, kailangan pa ba ng confidential funds ng mga ahensya ng gobyerno? Hindi ko nga alam kung bakit meron pero I think sa ilang ahensya, kailangan meron. No? Pero tulad namin sa OPS, sa Presidential Spokesperson, wala kaming hindi namin kailangan. Pero may mga ibang ahensya, lalo na pag-line, parang they can justify. Ang problema lang, yung maganda yung sinabi ng isang ahali doon, na talagang source to ng corruption, kung hindi maayos ang pag-liquidate. Kasi may transparency mechanism naman sila na hindi lang mukhang hindi sinunod ng OVP. At kung hindi pa siguro sumabog itong issue na to, hindi natin maririnig itong Correct. need for transparency sa paggamit ng confidential funds. Oo nga kaya nagtaka rin ako nung lumabas itong ang laki pala ng confidential funds ng OVP. Yeah. At para pag-usapan kung ano ang dapat asahan sa mga susunod na araw ng impeachment trial, makakasama natin ngayon ang House Prosecutor at kinatawan ng ikatlong distrito ng Maynila, Congressman Joel Chua. Good morning, sir, at salamat sa inyong oras. Siya ang congressman natin to. Batang Quiapo ako. Quiapo at saka Santa Cruz. Santa Cruz. Yeah, magandang umaga, Willard, and Sir, ano bang Sec o Sir lang? Kahit na Edwin lang. Edwin lang. Sige. Kung Joel, ngayon inaasahang boboto ang Senate impeachment trial doon sa hiling nilang sabina na ilabas ang bank at financial records ng BICE. Ano ho ang expectations ninyo? Well, tingin ko hindi na naman na dapat ito pinag-uusapan ng malalim dahil alam naman natin na yung impeachment is one of the exception, lalong-lalo na sa bank, no? Sa bank secrecy law na binabanggit nila. Very clear yun express na nakalagay na yung impeachment. Kaya nga inaasahan natin na sana yung mga senator judges natin na bumoto based on their conscience and based on the law. So meron ang hiningin yung subpoena dulcis tecum sa BIR records sa income tax. Kasama ba ang SALN? Yung SALN, hindi. Kasi Public record siya. public record naman yan Oo. So mukhang Tsaka yung SALN sa ombudsman yun. Hindi naman okay. yun sa BIR. Di ba tama. So, pero ano ang mukhang maganda yung balitaktakan last time. Yeah, pero siyempre ayoko naman pangunahan yung ating mga kagalang-galang na senador. At saka very limited din lang yung mga pupwede naming sabihin as member of the panel of prosecutors. Tapos, May tanong ako dun sa BIR records kasi one of the ginawa namin nung panahon ng corona impeachment, hiningi ng prosecution yung permiso ng Pangulo. Kasi yan one of the exceptions under the BIR tax code na pwedeng ilabas ang income tax record kapag merong permiso ng Pangulo. Ginawa ninyo ba yun? Well, sa ngayon, hindi pa yun ang option namin dahil inaantay pa natin na magdesisyon muna ang impeachment court. Pero siguro, in the event na
hindi siguro, baka pwede rin natin i-explore yung ganong options. Pero ako kasi, at the end of the day, like for example sa mga regular court, what if merong may kaso ng mga tax evasion? So ang ibig mo bang sabihin, hindi po pwedeng buksan yon by virtue of subpoena ng korte? Ano bang pinagkaiba ng subpoena ng korte at saka subpoena nitong impeachment court? So, pero kasi wala kasi sa sa bank secrecy law kasi merong exception clause na except in cases of impeachment. Pero dito sa BIR, walang except in cases of impeachment. Ang nilagay kasi dun sa BIR na exemption sa Congress is pagka yung investigation is, halimbawa, una, kailangan sa executive session. Tapos pangalawa, pagka kunyari, ito ay yung investigation na ginagawa namin in aid of legislation. But ito naman kasi, na to parang hearing na to. Hindi na naman to regular hearing sa Senado at saka sa Kongreso. Paano sir, kung sakaling hindi payagan ng Senado ang subpoena, sapat pa rin ho ba ang ebidensya ng prosecution para mapatunayan ang allegations laban sa bise? Well, naniniwala ako sapat pa rin naman. But of course, mas matibay. Ito na yung sa amin naman kasi kung wala naman talagang tinatago, sa totoo lang kami, hindi rin naman namin alam kung ano naman na itong box na to . So, pwedeng maging pabor pa nga sa kanila to kung talagang justifiable naman yung legitimate income nila. So, pwede nga nilang isampal sa mga mukha namin to kung talagang maganda rin na magiging laman. So, pwede nga maging depensa nila ito . Pero practically kasi sinasabi ng depensa, fishing expedition yung ginagawa nyo . Well, at this point in time, wala nang fishing expedition dahil unang-una, alam naman natin, doon sa mga pre-trial, di ba, may mga reservation dyan . So, sa reservation, pwede ka naman talagang humingi. Di ba? At saka, lahat naman by virtue of compulsory processes in the course of the hearing. So, during the committee hearing, may mga instances na hindi mo naman talaga mabubuksan, malalabas. Di ba, ginawa nga namin yun. Kaya nga lang, nagkaroon nga ng problema dahil wala pa talaga sa process ng hearing, sa impeachment proper or impeachment court. So, ako, naniniwala ko na ito na yung talagang proper time. Tsaka proper venue. Kung Joel, sino ho ba talaga si Mary Grace Piatos? Ayun, siguro dapat alamin din natin. Maski kami, hindi rin namin kilala . Oo. So, anong magiging approach ng prosecution patungkol dito, sir? Well, part siya sa testigo na patatawag namin. So, kung may papalabas nila, pag may lumabas sa Mary Grace Piatos, pag ito'y sinampina ng impeachment court, may opportunity na kami para tanungin siya. Pag wala lumabas, so malamang tama yung tsurya namin na talaga namang wala talaga itong taong to. Logistical question, sir. Saang address nakalagay yung subpoena para kay Mary Grace Piatos? Well, siguro ipapa-address namin to sa Office of the Vice President dahil sila naman nakakaalam kung sino to . Pero naalala ko sa Quadcom hearing nyo, may certification na sila ng PSA na there's no such person. Yes, kasi sinasabi nila, di ba, gumagamit sila ng mga pseudonym para i-conceal yung true identity. So, siyempre, sila nakakaalam kung sino talaga yung mga taong to. Dito sa issue ng confidential funds, Kong Joel, sino-sino pa ho ang mga witnesses na maaari ninyong ilabas? Well, yung mga sa archive, di ba, sa bangko, marami na nag-aabang kay Ramil Madriaga. So, isa rin yan sa mga nakapila na testigo natin. So, siguro antayin na lang natin. Dahil kagaya nung nangyari dito sa Article 4, sa threat. So, marami rin naman mga nakalinya. Pero, in the process, after presenting 1 or 2 witnesses, sa tingin namin matibay na. So, nilet go na namin yung iba dahil magiging lang naman yung mga statement nila. Magko-corroborate lang naman dun sa mga . But of course, we wanted to shorten the trial. We do not want a protracted hearing. Otherwise, sasabihin nila, diyan pa lang sa isang article, ang haba-haba na. Diba? Paano pa yung dalawa? Mas mahaba yung confi fund tsaka yung sa unexplained wealth . So,
May tanong ako, hindi ko alam kung pwede mong sagutin ito. No? Kasi dalawang test, may isang test. Bago lumabas si Ramil Madriaga, ang sabi ninyo, ginastos yung confidential funds ng so many days, 13 or 14 days. Pero nung umupo si Ramil Madriaga, ang sabi niya, isang araw lang naubos na. So anong testimony ang gagamitin niyo para nagbabangga yung dalawa? Meron ba kayong Well, yung sinasabi namin na 11 days, kasi based on record yun. Kasi di ba, yun naman ang hiningi nila. Ibinigay sa kanila ng December 21, Correct. tapos na-liquidate na nila hanggang December 31. Di ba? So, in a span of 11 days, yun ang assumption natin. Dahil kasi, based dun sa record Pero apparently, di ba, dun sa committee hearing ng Committee on Justice, sinasabi ni Ramil Madriaga na less than 24 hours lang. Di ba? So, at least, pag pinresent si Ramil, mas mapapaliwanag niya kung bakit. Alam mo, Congressman Chua, yung kay Jeremy Lotok, ang haba nun, 2 araw yung cross-examination sa kanya. Sa tingin nyo ba handa si Ramil Madriaga na ma-cross ang 2 araw? Dahil ang pansin ng tao, ang feeling namin, mukhang gusto rin nila i-cross-examine si Ramil Madriaga kasi parang yan yung weak link. Ang tingin nila parang weak link yata itong si Ramil Madriaga. Well, siyempre, expected naman natin, no? Once na ipinresenta siya, talagang i-cross siya. Kaya nga may mga opportunity tayo, no, na ibebet mo talaga yung mga testigo. Titignan mo kung, ano ba, kailangan pa ba yung statement na ito? So, diba? ilang linggo mong vinatsi? Hindi, may mga ano naman yan may mga nag-a-analyze, may nag-aaral sa grupo namin, di ba? So tingnan na lang muna natin kasi ayoko namang ilatag yung magiging legal strategy ng prosecution. Pero confident kayo, na-prepare nyo na si Ramil Madriaga? Hindi mo naman mape-prepare. Siguro ang magbabase ka muna siyempre dun sa, siyempre hindi naman po pwede dito na i-coach mo, di ba? But you're allowed, siyempre, natanungin siya kung nagsasabi talaga na totoo. Ang hirap naman, isasala mo tapos parang may inconsistency itong anong to, di ba? So may may nakatoka naman for that. Sir, ano naman ang in-expect ng publiko pagdating sa pagtestigo ni NBI Director Matibag? Well, siya yung magtatahi ng mga sinabi nung una tsaka nung pangalawa. At siguro, mga ilang hindi kasi ako po pwedeng hindi ko naman po pwedeng pangunahan. But siguro, yung mga ibang tanong natin, baka masagot din niya. Ang sabi doon, may bomba raw siya ilalabas. Totoo ba yun? Tingnan lang nga. Abangan na lang natin. Kasi pagka sinabi ko, hindi na bomba yun. Bukas yan, Tuesday. Oo. So, 2 bomba. Isa today, sa Botohan. Pangalawa yung bukas, yung kay Director Matibag. At may ibang bomba nilabas si Melvin Matibag tungkol kay Senator Cayetano. Kaya, Yun nga, may mga side issues pa Kung Joel, nadidistract ba ang prosecution? Hindi, kami focus Pagdating lang dyan? kami kung ano yung mga ibang mga side issues. Hindi na namin masyadong concern yan. Ayaw namin makialam dyan. Basta kami focus lang kami dito. Dahil siyempre, eto naman yung natin Eto naman yung task na trabaho natin. At kung sakaling payagan ho ang sabpina kong Joel, gaano kabilis ang tansya ninyo magiging takbo nitong paglalahad sa inyong assigned article? Yung sabpina kasi ngayon, na pinag-uusapan, yung i-discuss mamaya, doon yan sa sa Article 2 na unexplained. Ang susunod natin is yung Confi Fund. So, medyo may opportunity pa, medyo mahaba-haba pa yung para sa unexplained. So, alam mo, may mnemonic device si Attorney Barry Gutierrez. Ang tawag niya Cuba. Yung 4 articles. Confidential funds, unexplained wealth, bank records at assassination. Yan madaling maalala yung 4 na articles ni Okay. Cuba ang tawag. bribery. Bribery pa, sorry. Bribery pa lang yung pangatlo. Cuba. Cuba. B is Cuba. for bribery. Galing, Bribery, confidential funds, unexplained wealth. Bribery. Yan ang sa'yo. Ang unexplained. Hindi, ang sa akin is confidential. Sa una, confidential funds, unexplained wealth, bribery, at saka assassination. Tapos na tayo sa assassination, sa confidential funds na lang tayo. Tingin nyo ba, Kong Joel, na overcome na ang issue ng confidentiality pagdating sa mga bank at tax records? Wala pa kasi tayo dyan So, yan yung susunod natin. Diba? Tsaka malalaman natin mamaya
kung ano yung magiging ruling ng ating mga kagalang-galang na senator judges. But ito kasing pag-uusapan nila mamaya, ito yung, hindi naman ito pa yung susunod na itatalakayan namin. Kasi confidential fund pa kami. Siya yung susunod pagkatapos ng confi fund. Pero, ba't ganun kaaga, sir? Kailangan, kumbaga, ma-resolve na ang issue na yan this early. Kasi hanging eh. In fact, hindi siya nasama dun sa pre-trial, hindi siya namarkahan. So, as early as now, mas maganda na masama na rin because of the volume din naman. Diba? Para at least, diba, sa trial nga, to prevent surprises. Para both parties makapaghanda. Makapaghanda. Tingin niyo ba ito yung tinatawag na second envelope ng trial na ito? Malalaman natin, yun na sinasabi nila eh. Oo. Maraming, so nakabawas kayo ng 2 testigo yata for the first article. Di ba? So mukhang aabot pa ba tayo hanggang Pebrero nito? O? Hindi. Sa tingin ko, baka September, October, baka matapos natin to. Kasi ako, yung sinabi naman kasing 62 trial dates sa amin, tapos 30 trial dates sa defense. Marami naman kasi doon common witness eh. Okay. Common witnesses. So, pwede naman nilang tanungin na sa direct. Ano ba naman tatanong mo pa? Or sa cross-examination sa kanila? Sa cross-examination, di ba? Habang nagdadirect kami, after no sa cross, like for example, si Ramil Madriaga. Kunyari, si Ramil Madriaga. So, Testigo nila rin? Hindi. Parang testigo rin yata nila. Parang Okay. common namin. Di ba? Siguro, patutunayan nila doon na hindi naman siya talaga, di ba? So, kami, pag pinresent namin to, pwede na rin naman nila tanungin eh. So, ano pa pwede mong itanong dun sa part ng defense na hindi mo itatanong pagka nag-cross na kayo? Si Attorney Zulaika Lopez, sir, ipapatawag niyo pa rin hubang testigo? Well, dito sa insofar as yung threat, hindi na namin siya ipapatawag. Pero dito kasi, kasama pa rin siya sa lineup. So, siguro titingnan namin kung kailangan pa rin siya ipatawag. No? Pero pagpapatawag yung hostile witness, siya, ibig sabihin, Depende hindi kayo handa naman kasi yung hostile di ba? In the course kasi ng pagtatanong mo, kung nakikita mo na talagang hindi naman, well, pwede naman siya unwilling and hostile witness. Correct. Pero kasi, minsan, kung proseso lang naman, ano naman ang hindi nila sasagutin? Kung talaga namang nakapirma naman sila doon. Di ba? Ano ho ang mga dapat abangan ng publiko, sir, sa mga susunod na linggo pa ng impeachment trial? May mga bagong ebidensya pa ho ba at testigo na maaaring posibleng maging turning point? May mga binibet pa kami na testigo. Hopefully na ayoko muna sabihin para hindi mo na mauna, para hindi tayo ma-anticipate. But you were saying hopefully na magpatibay ng kaso. Well, ganun ang natin. Ganun ang purpose natin. So, I don't know, ilan ang testigo mo more or less para dito? Dito, I think mga nasa 13, 15 parang ganun. Pero, you have to, you have to understand, hindi naman, it does not follow na lahat naman yun ipepresenta mo eh. Siyempre, once na na-achieve na ninyo, yung talagang purpose, magkakat ka na. Pero yung kasi yung kay Kalilong, ano lang yun authentication lang ng video yun. Inahabotin ng siyam-siyam. Yung sa'yo rin, certification Like lang for yata example, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Siyempre, nilagay namin dito yung 4 na AFP. Oo. Pero kung sa isa pa lang, okay na. Ba't mo pa ipepresenta yung tatlo? Pare-pares lang naman sa Ito yung bago. Kasi hindi yata nila nalabas Hindi, doon ito yung nailabas na ito, yung certification, di ba? Yung nag-certify. okay. Kung maalala ninyo during the committee hearing, sinabi na yung sa Youth Leadership Right. Summit, di ba? So, sila yung nagsabi na wala naman talagang pondo. So, isa doon, pwede na. Pero siyempre, yung 4 nakalista. So, pwedeng isa lang, sa tingin ko, okay na. So parang may pag-standby kung pumalpak yung kasi sa siyempre, testigo. hindi mo rin Okay. malaman kung ano yung... Siyempre, una, gusto mo, mas matibay, may corroborating witnesses ka. Diba? Kasi yun naman talaga yung lumabas doon sa sa committee hearing 4 naman sila talaga pinresenta doon Gaano kahalaga kung Joel ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court ngayong araw? Kasi maaari itong mag-set ng president, hindi ho ba? Well, malaking bagay dahil unang-una ang pinag-uusapan dito is yung unexplained wealth.
So, the only way to do that, siyempre, presenta yung ITR, yung income tax record, di ba? Yung sa income tax, doon mo makikita yung legitimate income. So, paano mo ibabangga? Anong ibabangga mo kung hindi naman ipakikita to? Oo, ano yan talagang, that will be another issue kasi nga, yan ang inaabahan kasi ito yung hindi man lang napresenta noon sa committee. Ito, this is the new, yan ang malaking question mark, second envelope And perhaps. sabi ko nga po, pwedeng it could go in their favor din naman kung talagang legitimate. Ba't nyo gagawin yun? Diba? Hindi, ibig sabihin nga, kaya nga po pwede nga rin naman nila itong gamitin, di ba? So, kaya nga pare-pares naman kami, hindi naman namin din talaga alam kung ano laman nito dahil naka-sealed nga Sigurado wala kayong alam ha? Wala alam. Pero yung sa AMLAC records, hindi ho ba kasama rin dito? So, yung AMLAC, nakita na natin, di ba? So, lahat yan ibabangga mo, yung SALN, yung AMLAC, yung ITR, yung sa SEC. So, dapat lahat yan magtugma-tugma. Nako, siguro magaling sa math si Kong Joel. Kasi ang daming numero to Ang daming numero. Si Kung Terry naka-ano dyan? Ang naka-toka dyan. Sa unexplained. Siyang sa unexplained. Oo. Yes. Nabanggit ninyo, Kong Joel, na posibleng i-waive ang isang article of impeachment. Kung kumbinsido na ang prosecution sa lakas ng kaso, ano ang magiging batayan ninyo ho para dito? Well, siguro pagkatapos namin ipresenta yung after confi fund, tititignan namin, ano ba? Gusto mo na isa pang solid o titira pa ng unexplained. Kung nakita namin talagang solid na, siguro po pwede na. Kaya nga sabi ko, hindi naman ibig sabihin na 62 trial dates. Ibig sabihin, i-consume mo lahat yon. So ito naman yung normal, di ba, sa court yun, sabihin mo yung maximum na po pwede mo ano. But does not follow na lahat yan, kukunin mo. Ngayon naman, alamin natin ang pananaw ng netizens at mga manonood natin online tungkol sa issue. Nang tanungin namin online kung dapat na bang tanggalin ang confidential funds, ang sabi nila. Ang sabi ni Nemo Villegas, public funds require full transparency and any finding should be properly explained by the responsible office. Munting kaalaman, dapat lahat po iimbestigahan si Sara lang ba ang may confidential funds? Dapat lahat kung gusto ninyo ng transparency. Kay Abelia Monteverde, parang ginawa lang optional lang honesty. Grazie Rino, lahat ng may confidential funds, ibalik yung kasama ang presidente. Rob Gibbs, bakit hindi nyo isabay pagbabalik ng pondo sa flood control para magmukha namang patas? Mas malaki po ata ang nawawala sa flood control, kaya pagsabayin ninyo na ang pagbalik. Unin natin ang opinion ni Kong Joel. Dapat hubang tanggalin na ang confidential funds, sir? Well, ang confidential, nagpasa ako ng House Bill, no? Doon sa House Bill na bago nating pinasa, nililimit lang natin kung ano talaga ang dapat na binibigyan ng confi fund. Kasi like for example, DepEd, anong need ng DepEd sa confi fund? OVP, anong need ng OVP? Unless ikaw ang maging Secretary ng Defense. Diba? So, ang lahat ng may... Kasi ganito yan, you have to distinguish yung intelligence fund sa confi fund. Yung intelligence fund, ito yung pang sa mga military. Diba? So, yung confi fund, ito yung sa private na opisyal. Pero dapat, kailangan may kinalaman sila sa peace and order. Like for example, mayor, governor. Siyempre, hindi mo naman po pwedeng tanggalin ng confi fund dyan dahil hawak niya yung ano nila, yung hawak nilang area of responsibility. Dahil trabaho nila yung peace and order dun So, kailangan nila yan. So, siguro ang kailangan lang natin dito is ilimit ito sa mga talagang proper agencies. And number 2, medyo higpitan natin ng konti. Maraming salamat po sa inyong oras. Salamat. 3rd District of Manila Representative Joel Chua.